Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa bahagi ng pananalita. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang bahagi ng pananalita. Ang mga bahagi ng pananalita ay mga kategorya ng mga salita batay sa kanilang tungkulin sa loob ng pangungusap. Unang-una ang pangalan, ikalawa ang panghalip, ikatlo pandiwa, ikaapat pang-uri. Panlima pang-abay, pang-anim pangatnig, pang-pito pang-angkop, pang-walo pang-ukol. Una ay pangalan. Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari o ideya. Halimbawa, aklat, aso, Maynila, kaligayahan. Dalawa ay panghalip. Ang panghalip ay bahagi ng pananalita na ginagamit bilang pamalit sa pangalan upang hindi pa ulit-ulit. Halimbawa, ako, ito, at sila. Pandiwa. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagpapahayag ng kilos o paggalaw. Halimbawa, naglakad, lumangoy, umiyak, at nagluto. Apat, pang-uri. Ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na nagbibigay larawan o tumutukoy sa katangian ng pangalan o panghalip. Halimbawa, matalino, malakas, mabait, at maganda. Panlima, pang-abay. Ang pang-abay ay bahagi ng pananalita na naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o isa pang pang-abay. Halimbawa, agad, mamaya at palagi. Anim, pangatnig. Ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay. Halimbawa, at, ngunit, subalit, at, o. Pang-pito, pang-angkop. Ang pang-angkop ay mga kataga na nagdudugtong sa panuring at salitang tinuturingan. Halimbawa, na, ng, at titik G. Pang-ukol. Ang pang-ukol ay nag-uugnay ng pangalan, panghalip o parirala sa iba pang bahagi ng pangusap. Halimbawa, sa, ng, ayon kay, at tungkol sa. Bahagi ng pananalita, ang bawat bahagi ng pananalita ay may natatanging tungkulin na mahalaga sa pagbuo ng isang maayos at makabuluhang pangungusap. Narito ang aking sanggunian sa ginamit kong PowerPoint template sa buong presentasyon. Bahagi ng pananalita, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.